Nang bigla naman na hinatak ni Qin Fengqing ang ating bida at tinatanong kung nasaan naman ang parte niya, dahil sa hindi siya naniniwala na ang lahat ng iyon ay nakuha lamang ni Fang Ping at kailangan itong ibigay ang para sa kanya, sinabihan naman siya ni Fang Ping na wala naman talaga siyang nakitang kung ano sa lugar kung saan sila magkasama, dahil tanging 80 pounds lamang ng low level ang natangay niya, at kung gusto nito ay ibibigay niya dito ang 50 pounds. Matapos ay nag-away naman ang dalawa at sinabi ng ating bida na madami siyang nakuha ngayon at magbibigay na lamang siya dito ng 10,000 credit points dahil sa mabait pa siya. Subalit sinabi naman ni Qin Fengqing na hindi sapat sa kanyang iniambag ang halagang 10,000 credit points, at ang katumbas lamang nun ay 1 bilyon kung saan ay walang halaga na para sa kanya. Sabi pa niya na ilang energy stone pa ang kailangan niyang ipapalit bago maging sapat, at magawa niyang makapag-breakthrough sa kanyang rank 5. Sinabihan naman siya ni Fang Ping na kung ganun ay wala tong silbi dahil sa tanging rank 8 na kuta lamang ang kaya nitong pasukin. Napasabi naman si Qin Fengqing na dahil sa rank 4 lamang siya ay kaya naman ay nais niyang mangutang ng 800,000 credit points sa ating bida, at ang katumbas lamang nun ay 8 billion. Subalit nagalit naman si Fang Ping at sinabihan ito na kung sa tingin niya na hindi siya marunong magkwenta ay nagkakamali ito, dahil ang katumbas nun ay halos 24 na bilyon. Sabi pa ni Qin Fengqing sa ating bida na hindi naman ito nangangailangan ng pera, bukod doon ay gumastos ito ng ilang bilyon para lamang sa kanyang pagpapagaling noon, at nagawa din ito na umupo ng mga rank 8 martial master, kaya naman ngayon na nakapag-breakthrough na ito sa rank 5 ay bakit hindi na lang siya nito pautangin ng kakaunti. Nang napatanong naman ang isa na kung ganito ba talaga sila mag-usap, na sumagot naman din ang isa at sinabi na hindi naman sila masyadong nag-uusap patungkol sa pera, dahil ang halos pinag-uusapan ng dalawang iyon ay ang kung sino ang rank 9 na mahina, at kung sino din ang rank 9 na madaling dayain. Sabi pa nito na bihira din nilang pag-usapan ang patungkol sa mga rank 9, dahil ang halos pinag-uusapan ng mga ito ay ang patungkol sa mga rank 8 at rank 7. Subalit si Qin Fengqing at si Fang Ping ay hindi pa nagawa ang makapatay ng mga high-level experts, dahil sa nagagawa lamang nilang makatakas sa mga ito. Nang bigla naman na binigyan ito ng ating bida ng prutas upang manahimik sa kanyang mga sinasabi, na agad naman itong kinuha at kinain, subalit bigla naman silang binawalan ng vice principal dahil sa ang pagkain ng isang piraso sa loob ng 3 araw ay gagalitan ang kanilang internal organ at gagana ito ng napakabilis. Sabi din ng prinsipal na kung dalawa naman ang kinain nito ay magiging sayang na enerhiya lamang iyon, dahil sa madali lamang na mawawala iyon sa kanilang katawan sa loob ng 4 o 5 araw. Bukod doon ay ang magandang dulot ng prutas na iyon ay 50% ang masasayang, dahil ang epekto ng isang prutas na iyon ay katumbas na ng 1 buwan na cultivation. Sinabi naman ng ating bida na ayos lamang iyon na masayang dahil sa madami naman siyang nakuha nito, kaya naman ay walang kaso kung nasayang lang ang kinain ng kanyang kaklase kanina. Sa isip ni Fang Ping na ang wealth value na nakuha niya kanina ay 12 bilyon lamang, ibawas pa ang 14 na bilyon para sa kanyang space expansion at ibang mga pagkonsumo. Dahil doon ay halos 9 na bilyon na lamang ang natira sa kanya, at mukhang hindi pa naging sapat ang mga nakuha niyang credit points, at ang tangi na lamang mayroon siyang mga bagay ay ang kanyang mga pribadong nakatago. Subalit ayon sa nakaraan niyang credit calculation, ay ang wealth value ng paglalakbay na ito ay nasa 50 bilyon, at kung babalik siya sa catacomb, ay magagawa niyang makakuha ng 100 bilyon niyang target ng mabilis, at sa ganon ay muling mag-upgrade ang kanyang system. Sa di kalayuan naman ay nag-uusap ang mga high-ranking official sa loob ng mentality barrier, at sinasabi ng isa na ang dalawang makulat na iyon ay hindi napapayagan na makapasok sa catacomb. Subalit agad naman na napasabi ang prinsipal na mukhang nagbibiro lamang si Minister Nan, dahil ang dalawang iyon ay wala namang masamang ginawa sa loob, at hindi ba mas mainam pa na hinayaan nila na ang mga halimaw at mga puwersa sa catacomb ay maglaban-laban. Nagsalita naman si Nanyanyo na ang Tianmen City ay nilusob din 3 taon na ang nakakalipas at dahil din iyon sa kanyang aksyon, siya na prinsipal ng Magic City University, kaya naman ay huwag muna itong makialam sa sitwasyon ngayon.
Napasabi naman si Principal Wu na hindi niya maintindihan na kung mali ba para sa kanya na isang rank 8 expert ang umatake sa lugar ng kanilang kaaway, na sinagot naman ni Nanyanyo na hindi naman niya sinabi na bawal siyang pumunta, subalit sana naman ay sinabihan niya ang kung sino ng mas maaga bago niya ginawa ang bagay na iyon. Nagdahilan naman si Principal Yu na wala namang problema kung may maganap na kung ano dahil sa isa naman siyang rank 8, subalit sabi ni Nanyanyo na kahit na ganun ay isang rank 5 pa lamang si Fang Ping at nagagawa na nitong makapagdala ng kaguluhan, at hindi basta-basta lamang iyon. Nang nagsalita naman si General Tian at sinabi na kung ano ba ang sinasabi ni Nanyanyo dahil sa mas mainam na makipaglaban sila. Sabi pa nito na magiging ligtas ba ang catacomb kung wala si Fang Ping at ang divine weapon ni Principal Wu, at kung sinasabi ba nito na ang mga demonic beast na iyon ay walang ginawa na masama sa kanila, at kung sa tingin din ba niya na manunood lamang ang mga demonic beast at plant kung sakali na magkaroon ng malaking digmaan. Kaya naman ay tinanong ni Commander Tian Mu si Nanyanyo na kung ano ba ang kaugnayan nito sa mga demonic beast sa loob ng catacomb, at mukhang itinuturing na niyang mga kapatid ang mga demonic beast na iyon. Nagalit naman sa sinabing iyon ni Commander Tian Mu si Nanyanyo, subalit dagdag ng Commander na sa tingin niya ay hindi na maiiwasan pa ang digmaang ito, at ang pagiging mahina ay nagpaparamdam lamang sa kanila na ang mga sangkatauhan ay maaaring apihin, wasakin, at pagmalupitan. Dagdag pa niya na nakapagsabi na siya sa military department na matapos magbukas ang Tianan Catacombs, ay magdadala sila dito ng malaking bilang ng mga martial expert upang paslangin silang lahat, dahil silang mga martial artist ay mas mainam na mamatay ng nakatayo, kaysa mabuhay ng nakaluhod sa kung sino. Napasabi naman si Nanyanyo na mas mabuti na pag-isipan niyang maigi ang sitwasyon na ito, dahil sa kailangan niyang maintindihan na ang bawat expert ay ang sandalan ng lahi ng mga tao. Dahil 2 taon na ang nakakalipas ay huminto lamang ng sandali ang digmaan dahil sa kamatayan ng kanilang senior yang na isang rank 9 expert, at mas magiging mahirap na para sa kanila kung may isa pang senior nila ang mawawala. Napasabi naman si Commander Tian Mu na natural lamang sa mga tao ang mamatay, at walang paraan na lumaban ng walang kamatayan na pinag-uusapan. Bukod doon ay sa tingin niya na ang batang iyon ay mas mapapakinabangan pa kumpara sa kanya na isang detective chief patungkol sa mga pagkalap ng impormasyon. Napasabi naman ang ating bida na masiyadong mabait sa kanya si Commander Tian Mu upang mahiya siya, nang bigla naman na nagtaka ang prinsipal dahil sa nagawa silang marinig nito kahit pa nasa loob sila ng mentality barrier at bukod doon ay isa lamang siyang rank 5. Dahil doon ay nagalit naman si Commander Tian Mu at tinanong ang ating bida kung nakikinig ba ito sa kanilang pag-uusap, na agad naman na itinanggi ni Fang Ping. Napasabi naman si Nanyanyo na mukhang tinagaw nito ang kanyang aura upang hindi nila siya mapansin, at dahil sa madami itong mga kakayahan na kayang gawin, ay magmula ngayon ay siya na ang kanyang itatalaga para sa pagkalap ng mga impormasyon. Sa nangyari ay wala nang nagawa pa ang ating bida. Kaya naman ay sinabi na lamang niya na kailangan nitong malaman ang iba pang impormasyon nang sa ganon ay maipagpatuloy niya pa ang kanyang paglalakbay sa catacomb. Galit naman siyang sinabihan ni Commander Tian Mu dahil sa malalaman nito ang dapat niyang malaman sa tamang oras, at hindi nito kailangan na umalis ng mag-isa para alamin ang mga bagay na hindi niya pa alam. Sabi naman ng ating bida na ang punto niya ay magtutungo siya sa Forbidden Zone, at kapag wala siyang impormasyon patungkol doon, ay hindi niya malalaman kung ano ang dapat niyang gawin kapag nagtungo na siya doon. Sa nangyari ay nagulat naman ang lahat sa kanilang narinig, dahil sa balak pala ng ating bida na magtungo sa Forbidden Zone. Dahil doon ay napasabi si Principal Yu na wala silang dapat na ikabahala dahil sa susubaybayan niya ang batang ito, at hindi muna niya hahayaan na makapasok ito ng catacomb. Maging si Commander Tian Mu ay napasabi din na mukhang ang binatang iyon ay mahilig talaga na maghanap ng gulo, dahil kahit siya ay hindi pa naiisip na tumapak sa lugar ng Forbidden Zone, agad naman na binawi ng ating bida ang kanyang mga sinabi dahil sa nagbibiro lamang siya, at huwag nilang seryosohin ang lahat ng iyon. Subalit sinabihan na lamang siya ni Nanyanyo at ni Principal Wu, na wala naman na itong kakulangan sa resources kaya naman ay mag-cultivate na lamang muna ito at agad nang umalis dito.
Sa sumunod na araw ay malakas na ibinalita sa buong Hope City na tanging mga military martial artist lamang pataas ng middle rank ang maaaring maiwan, at ang lahat ay mag-umpisa ng lumikas. Sabi pa nito na ang lahat ng mga hindi miyembro ng military, ay agad na magtipon sa Hope City Square at lumikas ng dahan-dahan at maayos, at ang lahat ng mga tauhan ng military ay ipapatupad na ang utos. Sa kabilang banda naman ay napapasabi ang prinsipal na mas mabuti na gabayan nila si Fang Ping, dahil kapag naging kumpiyansa ito ay maaaring mapaslang lamang siya. Sinang-ayunan naman din iyon ni Commander Tian Mu dahil sa ang mga taong ito ay ang aasahan ng sangkatauhan, at kailangan na ihanda sila kapag dumating na ang malaking digmaan, subalit sabi ni Vice Principal na malas lamang nila dahil wala na silang masiyadong oras pa na natitira upang palakasin pa ang mga ito. Sa isip ng ating bida habang naririnig ang mga ito, na kung bakit sila ang magiging aasahan ng sangkatauhan at bakit hindi sila, dahil gaano na ba kadami ang mga napinsala at nagdudusa. Sabi pa ni Fang Ping na gaano pa ba kadaming mga dugo ang kakailanganin anak mula sa pakikipaglaban nila mula sa timog hanggang sa hilaga, at para sa kanila, ay ang pumaslang ng ilan sa mga low hanggang mid-level na mga kalaban ay mabuti na din kaysa sa wala. Habang papalabas ay napasabi siya na hindi dahil sa wala silang magagawa pa sa ngayon ay ang ibig sabihin na agad nun ay wala din silang magagawa sa kinabukasan, kaya naman ay sinabihan niya ang ilan sa mga kasamahan nito na babalik na ulit sila dahil sa tapos na ang kanilang paglalakbay sa catacomb. Sa lugar naman ng Magic City University, ay nagkakagulo naman ang lahat dahil sa muli nang nakabalik si Fang Ping kasama ng iba pa. Bukod pa doon ay sa pagbabalik ni Fang Ping ay may dala din siyang isang bangkay ng rank 7 na demonic beast at 100 billions na mga energy stone. Naiinis naman si Teacher Li Changsheng na isang rank 8 dahil sa kung alam lamang niya na ganun lamang kadaling pumaslang ng kagaya nito ay nagtungo na siya kaagad sa catacomb, na sinabi naman ng ating bida na hindi siya ang nakagawa nun kundi ang kanilang principal. Matapos ay sinabihan nito ang ating bida na maya-maya lamang ay lalabas na ang kanyang advisor at nakakasigurado siya na babanatan siya nun, kapag nalaman niya na nagtabi ito ng divine weapon para sa iba. Nang bigla naman na nagulat ang lahat sa paglitaw ng Sanjiao Gate dahil sa mukhang mayroong magbe-breakthrough na kung sino, nang napatanong naman ang ating bida na kung ano naman ang bagay na iyon, subalit sinabihan lamang siya nito na manahimik at pagmasdan lamang ang Sanjiao Gate na ito, dahil sa makakatulong iyon para sa kanyang pag-breakthrough sa rank 6. Nang bigla naman siyang may napansin na imahe ng isang phoenix, kaya sinabi ni Teacher Li Changsheng na iyon ay ang manifestation ng spiritual power ni Lu Fenro. Dahil kapag ang isang rank 7 martial artist ay unang mag-manifest ng kanilang spiritual power, ay magmamanifest iyon sa kung ano ang nais nila, at makukonsider iyon bilang ang kanilang hinahangad. Sabi pa niya na kapag masiyadong malalim ang manifestation, ay mahirap din iyong mag-manifest subalit syempre mas magiging malakas iyon. Subalit may napansin naman ang ating bida dahil sa mayroong malaking puno doon, at mukhang iyon ay ang Divine Tree na nasa Tianmin City, at nagawa itong sunugin ng Phoenix. Napasabi si Teacher Li Changsheng na mukhang ito ang dahilan kung bakit hindi nito may pagsama ang kanyang essence at dugo, dahil sa ang kanyang kagustuhan ay ganun kalakas. Sa nangyari ay nagtaka naman dito si Fang Ping, kaya naman sinabi nito na ang lahat ng iyon ay naging manifestation, at ang ordinaryong manifestation ay kagaya ng mga nakakamatay na bagay at hindi komplikado. Subalit ang mag-manifest ng ganito, ay sa tingin niya na nais nitong ipakita sa lahat na gusto niyang paslangin ang City Lord ng Tianmin City. Nang bigla naman na lumapit si Lu Fenro na ganap ng rank 7, kaya naman ay agad na binati ito ng ating bida dahil sa kanyang naging matagumpay na pag-breakthrough at pagpasok sa Grandmaster Realm. Matapos nito ay malakas na sinabi ni Fang Ping na ang lahat ng mga estudyante ay makakatanggap mula sa kanya ng 1 gram ng Energy Stone, upang mapatanong ang kanyang advisor na kung bakit ganun na lamang siya kay Amon. Subalit napansin naman nito na may nagbago sa ating bida kaya naman ay napatanong siya na kung anong rank na ito, na nahihiya naman na sinabi ni Fang Ping na ngayon ay nasa peak rank 5 na siya. Napasabi naman si Lu Fenro na halos 2 buwan lamang siyang nawala subalit napakabilis nitong umangat, nang sinabi ng ating bida na hindi lamang iyon,
dahil sa nagtungo din siya sa catacomb upang tumulong na wasakin ang Tianmen City. Mula doon ay nagawa niyang pumaslang ng 2 rank 7 commander, at higit sa 10,000 mga martial artist. Bukod pa doon ay nagawa din niyang mapapunta ang 2 Beast King sa Tianmen City at nagawa nilang labanan ang City Lord doon, kahit hindi nila nagawang mapaslang siya ay naturuan naman niya iyon ng leksyon. Hindi naman makapaniwala ang kanyang advisor sa mga sinabi ng ating bida, na sinang-ayunan naman ni Teacher Li Changsheng subalit nilinaw niya na hindi siya kasama nito. Dahil doon ay bigla naman siyang niyakap ng kanyang advisor dahil sa tindi ng mga pinagdaanan nito. Subalit sa isip ni Fang Ping ay nakaramdam siya ng hindi pagkakomportable dahil sa biglaan nitong pagiging mabait sa kanya. Makalipas ng ilang araw sa lugar naman ng Magic City University Energy Chamber, ay masayang-masaya si Qin Fengqing dahil sa nagawa na nitong makapag-breakthrough sa rank 5, at napapasabi siya na hindi na siya naiiba kay Wang Jinang, Li Hansong o maging kay Yao Chengjun. Sa isip naman ng ating bida na ang 6 pounds ng energy stones ay nakatulong sa kanya sa pag-breakthrough sa rank 4, at kahit pa nag-mutate na iyon sa kanyang katawan ay wala pa ding naging silbi iyon at pag-aaksaya lamang, kaya naman ay tinawagan na lamang nito si Li Hansong. Agad naman na sinabi ni Li Hansong na nagtataka siya, dahil nang nagkukultivate siya nung nakaraan ay ang kanyang katawan ay nag-transform at naging golden body. Sabi niya na kahit hindi pa iyon kumpletong golden body gaya ng mga rank 8, subalit halos kagaya na rin ng kanyang pakiramdam ang isang peak rank 5, kaya naman ay nagtataka siya na kung may kukonsider na ba siyang rank 5 na din. Sa nangyari ay nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig dahil sa isa din itong mutated martial artist gaya ni Wang Jinyang, kaya naman ay nakaisip siya ng matinding kalokohan. Matapos ay tinanong niya si Li Hansong kung agad ba nagumaling ang pagkakapinsala nito, na agad naman niyang sinang-ayunan dahil sa mayroon siyang indestructible substance. Sabi ni Fang Ping na sa tingin niya ay ang tamang panahon ay dumating na, at sa nakaraan nilang buhay ay nakagawa siya dito ng hindi maganda, bukod doon ay inalay nito ang kanyang buhay noon sa pakikipaglaban kasama niya, sa nangyari ay nagtaka naman ito sa sinasabi sa kanya ni Fang Ping. Dahil doon ay napatanong si Li Hansong na kung anong taon ang tinutukoy ng ating bida dahil sa hindi pa naman sila gaanong magkakilala, subalit sinabi ng ating bida na ang dating si God of War na si Wang Jinyang ay may kaparehas din na karanasan kaya naman ay maaari niyang malaman doon ang kanyang mga katanungan. Pinaalalahanan niya din siya na huwag na niyang banggitin kay Wang Jinyang ang kanilang mga nakaraan, dahil sa sekreto lamang iyon sa pagitan ng mga mutated martial artist. Dagdag pa nito na maaari niyang puntahan ang ating bida kahit kailan nito naisin, dahil sa hindi niya makakalimutan ang pag-aalay nito ng kanyang buhay sa nakaraan para sa ating bida, sa nangyari ay nagtataka pa din si Li Hansong. Nang matapos ay napasabi naman si Qin Fengqing na mukhang nagsisinungaling na naman si Fang Ping, subalit sinabihan siya ng ating bida na ang kanyang level ay masyado pang mahina kaya huwag siyang magtatanong sa kanya. Bukod doon ay si Li Hansing ay nagawa ng maabot ang peak rank 5, at sa tingin niya ay hindi pa siya makakapagpahinga sa kanyang pagkukultivate dahil sa magagawa na siyang malagpasan ng mga ito. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala si Qin Fengqing dahil sa kaka-breakthrough lamang niya sa rank 5 subalit nasa hulihan na agad siya ng karamihan. Sinabihan naman siya ni Fang Ping na tumigil na siya sa pag-iisip na siya ang pinakamalakas at mag-cultivate na lamang, dahil ang mga malalakas ay mas pinapalakas pa ang kanilang mga sarili, kaya naman ay dadating din ang araw at sisikat din siya sa sarili niyang kakayahan. Dahil doon ay agad naman na nagpasalamat si Qin Fengqing dahil sa sinabi iyon ng ating bida, subalit sabi niya na halos wala na siyang pera sa ngayon, kaya naman ay tinanong niya si Fang Ping na kung maaari ba siyang mapautang nito ng 10 bilyon na gagamitin niya sa kanyang cultivation, na mabilis naman na tinanggihan ng ating bida at nagbigay ng isang senyales gamit ang kanyang gitnang daliri.